Ang Lakers ngayon balik sa third seed after na manalo ng dalawang magkasunod na game kontra dito sa Grizzlies. 22-11 sila at merong tatlong magkakasunod pa na game kontra naman dito sa Pelicans, San Antonio at sa Eastern, Milwaukee Bucks, na importanteng game nga raw sa mga to na makakuha ng panalo para manatili sila sa third seed. Sa ngayon kasi nakikita na na-address na yung problema ng Lakers sa starting nila na may malaking butas nga raw talaga pagdating sa defensive output. Malakas yung opensa pero sobrang hina nga raw ng depensa lalo na sa kombinasyon ni Luka, Lebron, Reeves at Hachimura. Na-resolve mismo yung problema na yan since naman na ma-injury itong si Reeves at Hachimura ngayon at pinalit mismo ni Redick itong si Marcus Smart at Larabia sa starting nila. May mga scout kasi at analyst na naglalabas ng pahayag na mas better nga raw ngayon na gamitin itong si Larabia sa starting nila dahil sa two-way role na naaasahan dito sa rotation. Sinasabi kasi dyan na kapag nasa starter si Larabia, mas nagiging malaki pa at mas structured yung role nito, hindi na lang basta bench scoring ang nakikita dyan. Mas maganda nga raw yan bilang isang core sa rotation mula sa opensa at depensa. Sa ilang games kasi na ginamit yan ni Redick sa starting unit kasama mismo si Luka at Lebron, may 20 plus points yan na contribution, may malakas na scoring punch naman nga raw talaga. Isa pa, may ambag pa yan sa rebound at team defense nila na nakakapag-stretch din sa floor sa long range shooting at meron niyang 40% sa field goal sa isang game lang bilang starter, kaya marami ngayon na mas pumapabor dito kay Larabia at nakikita na mas magiging perfect fit to sa starting unit nila, lalo na kung gusto nga raw ng mga to na masolusyonan ang problema nila sa team defense lalo na sa perimeter. Wala naman sinasabi sa report na mas maganda ang laro ni Larabia kumpara kay Reeves. Tinatama ko lang mga pare ko ya, mas tinitignan nga lang kasi sa mga to kung sino talaga yung kayang tumakip sa malaking butas ng mga to dahil sa problema sa starting unit dahil dito sa depensa. Kaya dyan mismo nag-a-adjust itong si Redick. Yung big three kasi nila, wala naman talagang problema sa opensa. Overlap pa nga yung sinasabi dyan. Mataas sobra yung offensive ratings kahit na sa clutch sila ang nangunguna ngayon sa season. Pero anong silbi nga raw ng scoring punch kung pagdating sa dulo, nauubusan na sila ng offensive load dahil gamit na sa first unit. Kaya sinasabi dyan, kailangan nga raw magkaroon ng adjustment sa tatlong core na to. Pwedeng Luka at Lebron sasamahan ng isang defensive player o pwede ring Reeves at Luka na may kasama ring Marcus Smart at ibang defensive player. Yan yung sinasabi. Tulad ng mga early games nila na nagiging effective naman talaga. Si Hachimura kasi nung unang mga report, sinasabi na pabor na yan na malagay sa second unit. Takot nga lang raw talaga itong si Redick na mabawasan yung opensa ng mga to sa first unit. Yan mismo yung dahilan kung bakit nga nag-overlap sila. Si Reeves naman talaga mas proven na scorer at perfect na backcourt partner para kay Luka. May mga tracks sa pagiging top offensive option siya sa Lakers. Ang problema kasi, yung kasalukuyang sistema nga raw ng Lakers na mas priority nga yung kombinasyon ni Luka at Lebron dahil madalas na napupuna yung overlapping sa opensa kapag magkakasama sila ni Reeves, lalo na sa ball handling, scoring. Kaya madalas na hindi gaanong nagiging efficient nga raw yung spacing ng mga to kapag si Reeves ang nagiging ball dominator. Bumababa ang ball movement ng starting nila. Mas nagiging predictable nga raw ang opensa lalo na sa kanilang tatlo ni Luka at Lebron. Samantalang si Larabia dahil sa off-ball movement at spot-up shooting, mas madaling nabibigyan nga raw to ng spacing at open shot para sa starter duo lalo na sa playmaking style ni Luka at Lebron. Yan mismo yung malaking dahilan bakit maraming mga analyst ang mismong nagsasabi na ang sistema ng Lakers mas pumapabor ngayon dito kay Jake Larabia na pwede nga raw mas mag-work sa starting offense ng Lakers since walang Austin Reeves. Kaya si Larabia ngayon ang nakikitang nag-step up sa starting unit habang walang Austin Reeves. Nagbigayan ng scoring boost sa duo ni Luka at Lebron. May defensive energy pa na nabibigay na kailangan nga raw talaga ng Lakers at mas naging fit yan sa sistema ni Redick.
Yung offensive style niyan, mataas ang mobility, may versatile sa cutter rules at off-ball spacing na mas compatible nga raw sa starting unit na mas maraming playmaker at ball movement. Si Reeves naman kasi ang accomplished scorer at leader, pero sa return niyan, possible na mag-reshuffle ang roles. Pero depende kay JJ Redick syempre, kaya may mga arguments ngayon na lumalabas na si Larabia pwede pa rin manatili sa starter kahit bumalik pa si Reeves, lalo na kung nakikitang mas magiging effective nga raw to sa kombinasyon ni Luka at Lebron.